Magandang araw mga bossing, ito na ang bagong recap na re-release natin, ang pinakamalas na mandirigma na may hidden class ability necromancer. Shense Empire, Jiangning Province, Xihai City. Sa palaruan ng Xihai No is a middle school, maraming profesional ang nag-aayos ng Magic Circle. Ang Xihai No is a middle school, higit sa 100 senior high school, ay nagbago ng mga trabaho sa isang pinag-isang paraan ngayon. Mahigit 100 senior high school ang nakaupo ng tuwid, nakikinig sa pagsasalita ni Principal Luyon. Mga mag-aaral, pagkatapos ng 3 taon ng pag-aaral, natutunan at pinagkadalubhasaan niyong lahat ang theoretical na kaalaman tungkol sa mga profesional. Ngayon ang araw na magpapalit ka ng trabaho, at ito rin ang araw kung kailan ka magpapasya sa iyong buhay sa hinaharap. Hindi ako magsasalita ng walang kapararakan dito, umaasa akong maabot ng lahat ang taas ng kaklase na si Sukyansing at maging mga haligi ng ating sangkatauhan. Ang Sukyansing na binanggit ni Luyon ay dating estudyante ng No is a middle school, ngunit binago niya ang kanyang propesyon at naging isang banal na salamangkero. Big shot na siya ngayon sa level 80. Madalas ginagamit ni Luyon ang kanyang mga gawa para turuan ang mga estudyante. Tumingin si Lin Moyu sa Magic Circle na nagpapalit ng trabaho na malapit ng itayo sa playground, nagdilim ang kanyang mga mata at inabangan niya ito. Sa loob ng ilang taon sa mundong ito, alam ko na kung anong klaseng mundo ito. Ang mundong ito ay pinagsama sa laro, at ang mga tao ay magpapalit ng trabaho sa kanilang 3 taon sa high school. Maaari kang makakuha ng karanasan sa pamamagitan ng pag-clear sa piitan, pagsakop sa lihim na kaharian, pagsali sa larangan ng digmaan, o pagpatay ng mga halimaw sa ligaw. Makakuha ng karanasan, mag-upgrade ng mga antas, mag-master ng mga kasanayan, at pahusayin ang lakas. Labanan ang lahat ng uri ng mga demonyo at halimaw upang mag-ukit ng isang buhay na espasyo para sa sangkatauhan. Hindi mabilang na mga pantas ng sangkatauhan ang nagbuhos ng kanilang dugo at nag-alay ng kanilang buhay upang magkaroon ng kanilang kasalukuyang buhay. Ang success rate ng pagbabago ng trabaho ay umabot na sa 100%. Ito ay isang bagay na kung ang trabaho ay mabuti o masama. Ang pinakasikat ay natural na ang pangunahing trabaho sa labanan, na sinusundan ng auxiliary na trabaho, at ang huli ay ang buhay na trabaho. Ngunit ito ay isang pangkalahatang pag-uri lamang. Bagamat sikat ang mga pangunahing hanap buhay sa pakikipaglaban, hindi ito nangangahulugan na masama ang mga gawaing pantulong at buhay. Ang mga makapangyarihang auxiliary occupation ay popular din, ito man ay ang pag-download ng piitan o paglalaro ng isang lihim na kaharian o sa frontline battle. O sa frontline battlefield, ang mga auxiliary na trabaho ay kailangang-kailangan. Kahit na sa ilang mga lugar, mas mahusay na mawalan ng isang output kaysa sa kakulangan ng isang auxiliary. Ang parehong ay totoo para sa mga trabaho sa pamumuhay. Ang mga minsang lumitaw sa antas ng Diyos na mga trabaho sa pamumuhay ay napakalakas din. Sa pangunawa ni Lin Moyu, kung ang isang trabaho ay mabuti o hindi ay nakasalalay pangunahin sa tao. May mga basurang pangunahing labanan at suporta sa antas ng Diyos. Sa isang sinag ng liwanag na tumataas sa kalangitan, ang bilog ng paglilipat ng trabaho ay na-set up. Kinaway-kaway ni Luyon ang kanyang kamay, sumunod ka sa akin, alis na tayo. Dinala niya ang mahigit 100 high school students sa playground. Sinundan ni Lin Moyu ang koponan, iniisip kung anong karera ang babaguhin niya. Walang makapagsasabi ng tiyak kung ano ito. Ang ilang mga tao ay karaniwang gumaganap ng katamtaman, ngunit sila ay nagbabago ng mga trabaho at nagiging makapangyarihang mga pangunahing trabaho sa pakikipaglaban. Ang ilang mga tao ay gumaganap ng napakahusay sa normal na mga panahon at ang resulta ay isang lifestyle career lamang. Bagamat siya at si Xiaxui ay tinatawag na 2 henyo ng No is a middle school, kapag pumasok siya sa Magic Circle ay malalaman niya kung ano talaga ang maaari niyang maging. May tumapik sa balikat, lumapit si Gaoyang na nakangiti, ano ang pinakagusto mong palitan ng trabaho? Tumingin sa kanya si Lin Moyu, umiling at hindi sumagot. Patuloy na tumawa si Gaoyang at sinabing, pag-usapan mo ito, hindi mahalaga kung pag-usapan mo ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, gusto kong magpalit ng trabaho para maging isang kabalyero ang pinaka. Makikita mo na ako ay matangkad at makapangyarihan. Kung papalitan ko ang aking trabaho upang maging isang kabalyero, dapat akong maging maharlika di. Ang kanyang pangangatawan ay talagang angkop para sa karera ng Cavaliers. Napakahirap na lumipat sa isang pangunahing propesyon ng labanan.
Ayon sa mga estatistika ni Lin Moyo, ang posibilidad ay halos 0%. Sa higit sa 100 katao, hindi higit sa 15 ang maaaring maging pangunahing trabaho sa labanan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Gao Yang, umiti lang si Lin Moyo at hindi sumagot. Hindi gaanong nagsasalita si Lin Mo at bagamat maganda ang kanyang mga marka, wala siyang maraming kaibigan. Maraming tao ang nag-isip na si Lin Moyo ay may sakit. Nagsalita ng ilang salita si Gao Yang at pagkatapos ay nakipag-usap sa iba. May humila kay Gao Yang, ano bang pinagsasabi mo Huabozi, hindi kanya sasagutin. Tama, buti na lang mas maganda ang grades, what's the big deal? Ngayon, hindi ko alam kung saan ko mapapalitan ang trabaho ko. Siguro panghabang buhay na trabaho. Ang ilang mga tao ay nagsabi sa ilang mga salita, si Lin Moyo ay hindi masyadong sikat sa mga kaklase. Maraming mga tao ang nag-isip na si Lin Moyo ay masyadong malamig at mayabang. Maganda ang grades, kaya mababa ang tingin sa iba. Tumawa si Gao Yang, sa totoo lang, ayaw talagang magsalita ni Moyo. Sayang naman at walang naniniwala dito. Hindi na magpapaliwanag pa si Lin Moyo, hindi na ito kailangan. Nang dumating ang isang grupo ng mga tao sa harapan ng Magic Circle, lumapit si Luyon sa isang matandang lalaki, at magalang na sinabi, Master Zhang, ikinalulungkot ko na abalahin kita ngayon. Umiling si Master Zhang, dapat tapos na. Hindi itinago ni Master Zhang ang kanyang impormasyon, makikita ito ng lahat. Zhang Qian, level 52, Formation Master. Medyo nagulat si Lin Moyo, siya pala ay isang Formation Master, at ang kanyang level ay kasing taas ng 52. Ang Formation Master ay itinuturing na isang bihirang pantulong na trabaho at hindi ito karaniwan. Ang mga Formation Masters ay napakapopular sa larangan ng digmaan. Kapag naayos na ang pormasyon, mamamatay ang sinumang papasok sa lugar na yon. Lumakad pabalik sina Luyon at Zhang Qian pagkatapos magpalitan ng ilang kasiyahan. Naglabas siya ng listahan at tumingin sa mga estudyante, papasok sa job transfer formation ang mga estudyante na nabasa ko ang pangalan. Lahat ng dapat ituro ay itinuro na at alam mo rin. Huwag kang kabahan, relax ka lang. Ang una, Tsuda. Lumabas si Tsuda bilang tugon at lumakad papunta sa transfer circle na may kaunting pangamba. Ang magic circle ay umuusbong at sa isang pagsabog ng makinang na liwanag, natapos ang paglipat ng trabaho ni Tsuda. Pamumuhay na trabaho, magsasaka. Namutla ang mukha ni Tsuda, hindi niya inaasahan na magiging isang magsasaka. Si Xu ay naging isang magsasaka. Magaling din ang mga magsasaka. Kung maaari kang mag-upgrade sa isang master farmer o kahit isang banal na magsasaka sa hinaharap, ito ay isang magandang trabaho. Sa mga hanap buhay sa buhay, hindi naman masama ang pagiging magsasaka. Pagkababa ni Tsuda mula sa bilog, sunod-sunod na inaliw siya ng kanyang karaniwang malalapit na kaibigan. Tension! Si Zhang Li, na tinawag ang pangalan, ay tumakbo papasok sa bilog. Isa rin itong makinang na liwanag. Buhay na trabaho, chef. Si Zhang Li ay lubos na nasisiyahan sa kanyang karera, ang aking ama ay isang chef. Hindi ko inaasahan na ako rin ay naging isang chef. Ito ay maaaring ituring bilang pagmamana ng karera ng aking ama. Hang Wen. Malaking toro. Sunod-sunod na umakyat ang mga tao para magpalit ng trabaho, at karamihan sa kanila ay naging trabaho sa buhay. Paminsan-minsan mayroong ilang mga pantulong na trabaho, hindi bababa sa mga pangunahing trabaho sa labanan ay mas bihira pa. Dahil parami ang nagpalit ng trabaho sa nakaraan, ang mukha ni Luyon ay hindi masyadong maganda. Tumayo si Zhang Qian sa tabi ni Luyon. Bilang arranger ng job transfer circle, napakalinaw niya tungkol sa sitwasyon ng paglilipat ng trabaho. Ang mga mag-aaral sa taong ito ay karaniwan. Nang marinig ang mga salita ni Zhang Qian, bumuntong hininga din si Luyon, tama, wala pang bihirang trabaho. Umisi si Zhang Qian, pambihirang hanap buhay pa rin ito. Wala kang bihirang trabaho sa unang high school sa loob ng maraming taon. Magiging mahusay kung makakagawa ka ng isang advanced na trabaho ng pangunahing klase ng labanan. Ngumiti si Luyon, tama, 1 o 2 bihirang trabaho lang sa Xihe City kada taon. Masyado akong umaasa. Si Xiaxu. Tumawag ng ibang pangalan si Luyon. Lumabas si Xiaxu bilang tugon. Bago umalis, sumulyap si Xiaxu kay Lin Moyo na may bakas ng provokasyon sa kanyang mga mata. Siya at si Lin Moyo ay kilala bilang dalawang henyo sa isang middle school. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga marka, si Lin Moyo ay palaging nauuna kay Xiaxu
at si Xiaxui ay palaging pangalawa. Si Xiaxui ay palaging nasusuka sa kanyang puso at hindi siya umamin ng pagkatalo. Nagbinibingihan si Lin Moyu sa pang-aasar ni Xiaxui na para bang hindi niya ito nakita at pinanatili ang kanyang walang pakialam na anyo. Iyan ipapaalam ni Miss Ben kung sino ang tunay na henyo. Tulad ng isang mapagmataas na season, kumpiyansa na pumasok si Xiaxui sa job transfer circle. Si Zhang Qian, na nanatiling nakapikit sa lahat ng oras, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at sumulyap kay Xiaxui, hindi masama ang babaeng ito. Bahagyang natigilan si Luyon, bakit sinabi ni Master Zhang iyon? Ang kanyang lakas ng pag-isip ay higit sa 2 beses kaysa sa mga ordinaryong tao, at maaari siyang maging isang salamangkero. Mage. Biglang nabawi ni Luyon ang kanyang espiritu. Ang salamangkero ay isang mataas na antas ng trabaho ng pangunahing kategorya ng labanan. Sa taong ito, walang advance na trabaho sa pangunahing kategorya ng labanan. Kung ito ay isang espesyal na salamangkero, ito ay isang tamang bihirang propesyon. Ang magic circle ay tumatakbo at ang ilaw ay maliwanag. Biglang bumangon ang 2 malalaking bolang apoy mula sa liwanag at sumabog na parang paputok. Tuwang-tuwang nanginginig si Luyon, kababalaghan, isang pambihirang hanap buhay. Lumilitaw ang mga pangitain na kumakatawan sa mga bihirang trabaho. Main Battle Class Rare Occupation, Elemental Mage. Tuwang-tuwa si Luyon sa ngayon lang niya sinabi na ang mga bihirang trabaho ay labis na pag-asa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakatulog ko, lumapit ako sa unan, at natupad ang hiling pagkatapos kong gawin ito. Wow, napakalakas ni Xiaxui, ito pala ay isang bihirang klase ng pangunahing labanan. Elemental Mage, sobrang lakas. Sinasabing pagkatapos tumaas ang level, medyo nakakakilabot ang attack power. Iyon ay, sa isang lungsod tulad ng ating Sihai City, ang isang antas ng Diyos na elemental na mage ay maaari lamang maghagis ng isang ipinagbabawal na spell at maaari itong mabura. Tulad ng inaasahan sa isang henyo, nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Bumaba din si Xiaxui mula sa magic circle na puno ng excitement. Sinadya ni Zhang Qian na sinabi, "Bata, napakagaling mo." Sa oras na ito, nakangiti rin ang mukha ni Luyon na parang namumulaklak na krisantemo, labis na masaya. Magalang na binati ni Xiaxui si Zhang Qian, "Salamat sa iyong papuri, Senior." Pagkabalik ni Xiaxui, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga kaklase, walang tigil na nagtatanong. Mga bihirang trabaho ng pangunahing uri ng labanan, iyon ay talagang bihira. Bilang karagdagan sa pag-uuri, ang mga trabaho ay namarkahan din. Maliban sa mga hanap buhay sa pamumuhay, walang mga klasifikasyon. Ang pangunahing labanan at mga pantulong na trabaho ay maaaring nahahati sa 5 antas, mababang antas, gitnang antas, mataas na antas, bihira, at maalamat. Halos walang maalamat na trabaho, at ang buong Shenxia Empire ay maaaring hindi makagawa ng isa sa loob ng 10 taon. Mayroong medyo maraming mga bihirang trabaho. Halimbawa, ang Sihai City ay maaaring gumawa ng isa bawat taon, at kung minsan ay magkakaroon ng 2. Ang kasalukuyang Xiaxui at Suqianxing, na madalas na pinag-uusapan ni Luyon, ay pawang mga bihirang trabaho ng pangunahing klase ng labanan. Lin Moyu. Narinig ni Lin Moyu ang kanyang pangalan, itinaas ang kanyang mga paa, at naglakad patungo sa magic circle. Tumingin si Xiaxui kay Lin Moyu na may mga hamon sa kanyang mga mata. Nagtanong si Luyon, "Master Zhang, ano ang tingin mo sa batang ito?" Sumulyap si Zhang Qian kay Lin Moyu, "Bukod sa pagiging napakakalma, walang espesyal sa akin." Sinabi ni Luyon, "Ang aming paaralan ay may 2 henyo, si Xiaxui ngayon ang pangalawa, at siya ang una." Bahagyang sinabi ni Zhang Qian, "Ang pagganap sa akademiko at paglipat ng trabaho ay hindi kinakailangang magkaugnay. Dapat mong maunawaan ang katotohanan ito." Natural na naiintindihan ni Luyon, ngunit inaabangan pa rin niya ito. Kung may isa pang bihirang hanap buhay. Pagkatapos ito ay ganap na baluktot. Ang magic circle ay tumatakbo, sumasabog sa maliwanag na liwanag. Ang orihinal na maliwanag na kalangitan ay biglang nagdilim, at sa isang kisap mata, madilim na ulap ang bumalot sa tuktok. Isang bugso ng malamig na hangin ang umiihip mula sa lahat ng direksyon, at ang temperatura ay bumaba ng husto. Ang araw ay nagiging gabi, tulad ng katapusan ng mundo. Bakit ang hangin? Maraming madilim na ulap sa langit. Hindi ko naman sinabing ulan, ang lamig ng hangin. Nagulat si Luyon, anong nangyayari? Tinitigan ni Zhang Qian ang magic circle at mahinang sinabi, "Vision."
Pananaw sa paglipat ng trabaho. Halos napabulala si Luyon, hindi narinig ang ganoong malaking pagbabago ng trabaho. Tapos naalarma siya. Sa ganitong malaking kababalaghan, hindi makatwiran na hindi siya bigyan ng isang pambihirang trabaho. Hindi ko lang alam kung auxiliary ba o main battle. Imposible, hindi ako papatalo sa'yo. Naikuyom ni Xiaxui ang kanyang mga kamao, ang pananaw na ito ay mas malaki kaysa sa paggalaw niya kanina. Ayokong aminin ang pagkatalo sa puso ko, pero puro sa vision, kailangan kong sumuko. Biglang sumigaw ang isang kaklase, tingnan mo, may paggalaw sa madilim na ulap. Napatingin ang lahat. Isang maliit na apoy ang bumangon mula sa madilim na ulap. Ang apoy ay lumutang sa hangin, tumataas at bumababa. Parang may iba pa bukod sa ilaw ng apoy. Bukod dito, may dumadagundong na tunog ng pagkuskos sa madilim na ulap na nagpaasim sa mga ngipin ng mga tao. Sa wakas, malinaw na nakita ng isang matalas na kaklase kung ano ang nasa madilim na ulap at sa sobrang takot ay nahulog siya sa lupa. Ito ay isang balangkas at lahat ng nasa madilim na ulap ay isang kalansay. Sa kanyang boses, ganap na nahayag ang larawan sa madilim na ulap. Libo-libong kalansay ang siksikan at ang apoy ay malinaw na apoy ng mga kaluluwa sa kanilang mga bungo. Ang mga kalansay ay kumikinang sa puting-puting liwanag, mabangis at nakakatakot. Bagamat alam nilang isa lamang itong pangitain, marami pa ring estudyante ang natakot at napaatras. Ang isa sa mga apoy ng kaluluwa ay nahulog mula sa langit at dumapo kay Linmoyo. Pagkatapos ang lahat ng mga pangitain ay agad na nawala at ang lahat ay bumalik sa normal. Natatanging nakatagong trabaho, necromancer. Hindi isang bihirang trabaho. Sa halip itago ang propesyon. At ito ang tanging nakatagong hanap buhay. Ibig sabihin isa lang ang propesyon sa mundo. Maliban kung patay na si Linmoyo, wala nang pangalawang magkaparehong trabaho. Ang mga nakatagong trabaho ay mas bihira kaysa sa mga bihirang trabaho, kahit na mas bihira kaysa sa mga maalamat na trabaho. Hindi malinaw kung ito ay malakas o hindi, ngunit tiyak na ito ay mas mababa. Ang necromancer na propesyon ni Linmoyo ay nag-iisa sa mundo. Napakamakapangyarihan ni Linmoyo na siya ay naging isang nakatagong propesyon, at ito ang tanging nakatagong propesyon. Paano magiging maganda ang swerte ng bata? Baka nagkamali ang magic circle. Ang mga nakatagong trabaho ay hindi kinakailangang makapangyarihan. Maraming mga nakatagong hanap buhay ng mga tao sa kasaysayan na hindi masyadong maganda. Ang bilang ng mga nakatagong trabaho ay bihira lamang, hindi kinakailangang makapangyarihan. Ngunit ang pangitain ngayon ay nakakatakot, at ang kanyang propesyon ay necromancer, kaya kailangan ba niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsalita in the first place. It's not the good time to deal with the dead, so there's no need to speak. Bumaba si Linmoyo mula sa magic circle matapos ganap na magising ang kanyang propesyon. Medyo nasasabik din siya sa kakaibang nakatagong hanap buhay, ngunit wala siyang masabi sa kanyang mukha. Hindi nakikita ang emosyon at galit, gulat at excitement lang sa puso mo, bakit mo ilalagay sa mukha? Sandali lang. Nang madaanan si Zhang Qian, bigla siyang pinigilan ni Zhang Qian. Lumingon si Linmoyo at sumaludo kay Zhang Qian, ano ang order mo, senior? Hindi naman sa hindi siya nakakapagsalita, kakaunti lang talaga ang pagsasalita niya. Hindi magkakaroon ng kakulangan sa kagandahang asal. Nagtanong si Zhang Qian, ang iyong trabaho ay isang nakatagong trabaho at hindi ko pa ito nakita. Gusto mo ba? Ngunit ang pangitain ngayon ay nakakatakot at ang kanyang propesyon ay necromancer, kaya kailangan ba niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsalita in the first place. It's not the good time to deal with the dead, so there's no need to speak. Bumaba si Linmoyo mula sa magic circle matapos ganap na magising ang kanyang propesyon. Medyo nasasabik din siya sa kakaibang nakatagong hanap buhay, ngunit wala siyang masabi sa kanyang mukha. Hindi nakikita ang emosyon at galit, gulat at excitement lang sa puso mo, bakit mo ilalagay sa mukha? Sandali lang. Nang madaanan si Zhang Qian, bigla siyang pinigilan ni Zhang Qian. Lumingon si Linmoyo at sumaludo kay Zhang Qian, ano ang order mo, senior? Hindi naman sa hindi siya nakakapagsalita, kakaunti lang talaga ang pagsasalita niya. Hindi magkakaroon ng kakulangan sa kagandahang asal. Nagtanong si Zhang Qian, ang iyong trabaho ay isang nakatagong trabaho at hindi ko pa ito nakita. Gusto mo ba? Ang iyong trabaho ay isang nakatagong trabaho at hindi ko pa ito nakita. Gusto mo bang magpakita ng isang kasanayan?
Sa harap ng kahilingan ni Zhang Qian, hindi tumanggi si Lin Moyu. Senior, maghintay sandali. Kakapalit ko lang ng trabaho at hindi ako lubos na pamilyar sa sarili ko. Tingnan ang iyong mga ari-arian. Pangalan, Lin Moyu. Trabaho, necromancer, natatangi. Antas, 0.00%. Kapangyarihan, 0. Agility, 0. Espiritu, 20. Physique, 0. Kagamitan, wala. Summon space, 0. Paghahati, 0. Mga kasanayan, Soul Flame, level 1, Summon Skeleton Warrior, level 1. Soul Flame, level 1, sinusunog ang kaluluwa ng target, na nagdulot ng nasusunog na pinsala. Ang kapangyarihan ay nakasalalay sa sariling espiritual na kapangyarihan at antas ng kasanayan. Summon Skeleton Warrior, level 1, magpatawag ng Black Aron level Skeleton Warrior. Maaaring hatiin ang mga skeleton sa Black Aron, Bronze, Silver, Gold, Diamond, Legendary, at God level. Sa mga tuntunin ng mga katangian, ang kapangyarihang pangkaisipan ay mas mahusay kaysa sa iba pang dalawang katangian. Kinakatawan din nito ang pagpoposisyon ng necromancer, na kabilang sa propesyon ng departamento ng salamangkero. Ang kasanayan sa apoy ng kaluluwa ay naglalarawan din ng puntong ito. Ngunit ang summoning skeleton warrior skill ay medyo katulad ng summoner profession. Ang mga apoy ng kaluluwa ay tiyak na hindi angkop para ipakita, kaya pinili ni Lin Moyu na magpatawag ng mga skeleton warrior. Nang na-activate ang skill, may lumitaw na itim na vortex sa paligid ni Lin Moyu. Pagkatapos ay lumabas sa puyo ng tubig ang isang skeleton warrior na nasusunog sa apoy ng kaluluwa. Ang espiritu ay bumaba mula 20 puntos hanggang 10 puntos sa isang iglap at kalahati nito ay naubos. Ang mga buto ng Black Aron level Skeleton Warriors ay kulay abo lahat. Maraming basag ang buong katawan niya at maging ang kutsilyo sa kamay niya ay luma na at pagod na at hindi niya alam kung saan niya ito kinuha sa isang tambak ng basura. Hindi lang kutsilyo, ang buong Skeleton Warrior ay parang galing sa tambakan ng basura. Ang dayong itim na kalansang mandirigma na antas bakal ay hindi mukhang napakalakas, na para bang babagsak siya anumang oras. Sinamantala rin ni Lin Moyu ang pagkakataon na suriin ang mga katangian ng Skeleton Warrior. Black Aron Skeleton Warrior. Lakas, 15. Agility, 15. Espiritu, 15. Physique, 15. Kasanayan, wala. Ang apat na katangian ay medyo balanse. Walang kalamangan at kahinaan. Pansamantalang walang mga kasanayan, gumamit lamang ng mga normal na pag-atake. Hindi ganoon kagaling. Nang lumitaw ang Skeleton Warrior, nagulat ang mga estudyante at napaatras ng ilang hakbang ng walang malay. Ang mga tao ay palaging natatakot sa mga nakakatakot na bagay. Kaunti lang ang matapang at walang galaw. Tulad ni Gao Yang, sa kabaligtaran, may bakas ng kuryosidad. Ang mga daliri ni Zhang Qian ay kumikinang, tulad ng isang bugso ng hangin na bumabagsak sa Skeleton Warrior. May pulang ilaw sa mga mata ng Skeleton Warrior, nakatingin kay Zhang Qian, ang apoy ng kaluluwa ay tumalon din ng marahas. Skeleton Warrior ay inaatake kung lalaban. Kung hindi ka pipili sa loob ng 10 segundo, automatiko kang sasabak. Isang impormasyon ang biglang pumasok sa isip ni Lin Moyu, at mabilis niyang inutusan ang Skeleton Warrior na huwag gumalaw. Nakangiting sabi ni Zhang Qian, napakapuyat mo. Siya ay isang antas 52 na profesional na may mataas na antas ng pagtuklas. Level 1 pa lang si Lin Moyu at ang tawag niya ay talagang pagalit sa kanya. Sa pamamagitan ng detection technique, nakita ni Zhang Qian ang mga katangian ng Skeleton Warrior. Ang mga katangian ay karaniwan at walang espesyal. Kung tutuusin, nasa level 1 pa lang si Lin Moyu, kaya mahirap makita ang lakas ng kanyang propesyon mula sa katangiang ito. Siguro ang Skeleton Warrior na ito ay magiging mas malakas kapag mas mataas ang level. Ikinaway ni Zhang Qian ang kanyang kamay, salamat, magtrabaho ng husto, baka may mangyari sa hinaharap. Binati muli ni Lin Moyu si Zhang Qian. Naglakad ang Skeleton Warrior sa likod ni Lin Moyu, gumawa ng tunog ng pag-click, na sinamahan ng pagbugso ng malamig na hangin na nagdagdag ng kaunting kilabot. Pagbalik niya, maraming estudyante ang walang kamalay-malay na lumayo sa kanya. Nakakatakot ang mga skeleton. Lumapit si Gao Yang. Pwede ko bang hawakan? Tumango si Lin Moyu na nagpapahiwatig ng. Matapang na inabot ni Gao Yang at hinawakan ang Skeleton Warrior.
Parang medyo malamig na naman ang pagdampi ng steel plate. Ang apoy sa ulo ay walang init, at kung mas malapit ito sa apoy, mas malamig ito. Nagtanong si Gao Yang, makapangyarihan ba ang balangkas na ito? Umiling si Lin Moyo, dapat mas mahusay kaysa sayo. Talaga? I don't believe it, medyo punit-punit. Sa oras na ito, tinawag ni Luyon ang pangalan ni Gao Yang, at sumagot si Gao Yang, magpapalit muna ako ng trabaho, at pag-uusapan ko ito mamaya. Tumingin si Lin Moyo sa skeleton warrior at tahimik na nag-isip, recycle. Isang puyo ng tubig ang muling lumitaw sa kanyang harapan, at ang skeleton warrior ay nawala pagkatapos na pumasok sa puyo ng tubig. Ang attribute bar ng sarili nitong summoning space ay nagbabago rin ng naayon. Play that beat.